Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral. Okay, meron akong kopya. It is shortcut sa mga nakuha natin at sa mga makukuha pa natin sa Fiqh at-Tahara. So PDF, so pwede kong i-send sa grupo. Sa Messenger. Para meron kayong guidelines. Okay lang sa inyo? Hindi naman tapos. Yung ano lang, mga nakuha natin. O, sa mga nandun. Ustad, talagang pinari. Masyaallah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ating pagpapatuloy mga kapatid. So ako, mamaya na kayo magkwentuhan dyan sa likod. Babatoy ko kayo ng eraser. Ustad, lagyan natin. Ayun na. Okay, ito yung mga nakuha natin. Actually, ganun. Meron akong meron sa group, meron sa Messenger na PDF na ganito. O, sino yung mga nandun lahat? Nandun na kayo sa Messenger lahat? Lahat? O sa mga wala pa, bahala kayo. Hindi kayo nag-comply. Okay, si Kuya, nasa Messenger na po kayo? Sa Messenger, sa grupo ng tafsir? Sa WhatsApp nandun ka. Pero sa Messenger, wala pa. Okay, sino mga kaibigan mo dito? Sino? Wala? Kawawa ka naman. Okay. Mamad Pantas, ano mo nga, i-add mo siya sa Messenger. Okay. Para ma-add siya sa Messenger, inshallah. So, ating ipagpapatuloy. Actually, mga nakuha natin, category tayo para sa ganon. So, ito nga, first category, yun nga, unang nakuha natin yung categories ng tubig. Then, natapik natin yung mga dapat malaman sa kategory na ito. Pangalawa, yung plain water, lahat yun ay na-discuss natin, di ba? At the same time, yung pangatlo ngayon, na madidiscuss natin ay walang iba kundi yung najis water. Sabihin ay, ito yung najis. Alam mo yung najis? Hindi yung najis, ha? Kasi najis, yung portal yun. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Oh, yes. Ha? Okay, so ang ating magiging topic ngayon, lahat may mga palya yung natin, no? Panulat natin. Maon. Okay. Najis water. You know? So yun magiging natin ngayon, paksa. At itatalakay natin yung mga iba't ibang issue sa ilalim ng tubig na ito. Na kung saan ito yung najis. Bismillah. Okay. So nakalagay dito, unang-unang pag-usapan natin dito sa ilalim ng najis water ay yung definition ng najis water. Kahulugan ng almaun najis. Ano ba ang ibig sabihin ng okay? Ano ba ang definition ng tubig na najis? You know? Okay, kasi meron na tayong tahir, meron na tayong tahur, 'di ba? At ngayon naman ay najis. Okay. Una, ang kahulugan ng maun najis, based sa sa notes ninyo, it means that water which has been adulterated by najasa.
such that its color, scent, or taste changes. Malinaw? Now, we have word najasa. Meron tayong word na najasa. Okay? Para magkaroon kayo ng, ito yung mga critical, okay, may importante na mga termino na sa tuwing nababanggit natin, at least hindi na kayo gumagapang sa pag-intindi. So, najis, najasa. Ang najis ay literally pag Tagalog, marumi. Najasa, karumihan. Okay? So, yan, karumihan. So, ano bang pagkakaiba ng marumi sa karumihan? Ang najis, adjective. Pantangi ba? Nagdi-describe sa isang bagay. Halimbawa, pugi, maganda, mabait, matalino, pangit, di ba? So, yun yung matakaw. O, yun yung yun yung mga dispantangi. Sakto, gusto. Kumbaga, yun yung adjective sa English, yun yung adjective. Pantangi. Okay, hindi pantanggi ha, pantangi. Ang najasa, yun yung noun. Pangalan. Okay? So, karumihan. So, najasa, karumihan, najis is marumi. Okay. So, yun. So, ang noun najis, mga kapatid, nangangahulugan, ito ang tubig na nahaluan ng najasa. Pag sinabing nahaluan ng najasa, dati nang malinis. Kasi alam natin generally speaking, lahat ng tubig ay malinis siya. Yun yung original talaga ng tubig, malinis. Di ba? Yun yung original na form o kaya estado ng tubig, malinis. Kaya naman, sinasabi ng ating mga scholar, ito ang tubig na nahaluan ng najasa. Ibig sabihin ay mayroong karumihan na nakahalo rito na kung saan nagbabago ang kulay, amoy at saka lasa. Actually, ito yung pinakamahalagang pamantayan sa usapin na ito. Yung tatlo na yan. Hindi pwedeng magkahiwalay yan. Okay? Ano yon? Yung smell, at saka yung taste, at saka yung color. You know? Pag nagbago ito, mga kapatid, itong tatlo na ito, so pag nagbago yung kulay ng tubig, at saka yung lasa ng tubig, at saka yung amoy ng tubig, ito ay mahuhulog sa najis. Okay? Matatawag na siya na najis. Najis. So kapag mayroong dumi, ano ba yung dumi na, of course, dumi, pag sinabing dumi, mga kapatid, tandaan natin na pinag-aaral natin ng Sharia, hindi according sa ating pangunawa. Iba yung understanding ng dumi sa isip ng tao sa understanding ng Sharia. Kasi may mga dumi sa ating paningin, pero sa Sharia hindi marumi. Ano yun? Ano yung marumi sa atin? Nakakadiri, mukha mo marumi. Okay? Putik, di ba? Ang putik sa atin, marumi talaga siya. Kaya nga, pag dumampi sa ating balat, ay inaalis natin yan. Ayaw natin pumasok doon sa office na meron tayong putik. Ayaw natin magkaroon ng kadate na may putik. Di ba? Mga ganun bagay. Kasi bakit? Itinuturing natin na marumi yun sa ating paningin. Pero sa Sharia, hindi yun marumi. Kaya naman, pwede kang magsala na mayroong putik sa katawan mo. Di ba? Kasi kung marumi ang putik, tandaan mo, galing ka sa putik, magbabalik ka rin sa putik. Lupa kasi yan eh. Di ba? So lahat tayo ay nagmula sa lupa. Kaya naman, kasi kung najis ang lupa, ay najis din tayo. You know? So basically, magkaiba ang paningin. Kaya nga, kapag sa tuwing nagkaroon kayo ng mga discussion, nagkaroon kayo ng mga pagtatalo, saan ba natin dalhin yung usapan? Sa paningin mo, paningin ng Sharia. Okay? Kasi kung paningin ng Sharia, magkakaroon tayo ng resolve. Diba? Settlement. Pero kapag paningin mo lamang, ibang paningin mo sa paningin ko. Diba? May mga maganda nga sa paningin mo, sa iba hindi. Diba? Kaya nga, the beauty, okay? Ano yun? Ano yun? Beauty is? In the eyes of the beholder. Okay, sabihin ng beauty ay sabihin, nakadepende kung paano tingnan ng tumitingin. You know? So, ganun yun. Kaya minsan, hindi tayo nagkaroon ng kasunduan kasi ayaw natin dalhin ang usapin, ang issue, sa mga legal na usapin. Diba? Sa tinatawag na legal na usapin. Dahil ang gusto natin,
sariling opinion, sarili niyang opinion. Ay, hindi tayo mag-aano niyan. Okay? Kaya nga sabi nga sa mga Quran, faruddu ilallahi wa rasuli. Ano man mga bagay na hindi niyo pagkakaunawaan, balikan ninyo sa propeta, sa sunnah, at saka sa kanyang, sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Yun po yung ibig sabihin ng najis. So kapag ang dumapo sa isang tubig, na ang dumapo nito ay walang iba kinukonsider ng Sharia na najis, at nagbago yung kulay, nagbago yung amoy, nagbago yung lasa, ang tawag dyan, ma'un najis. Malino ba, mga kapatid? Okay. Okay. Now, pangalawa na pag-usapan natin, yung rulings of najis water. Ano ba ang tinatawag na? Lahat na ba na nakita yung notes sa ano? Sa grupo? Okay. Ano bang rulings? Pag sinabing rulings, pag sinabing mga kapatid, yung hukom ha? Hukom. Ano ba yung ating hukom dito? Pag sinabing hukom sa Sharia, binubuo ng wajib, binubuo ng haram, binubuo ng sunnah, binubuo ng makruh, binubuo ng mandub, mubah. Ito yung mga sabihin natin hukom. O doon umiikot yung hukom pagdating sa tinatawag na Sharia. Now, regarding sa ma'un najis, ang hukom dito ay hindi pinahihintulutang gumamit. No? It is not permissible to use najis water for purification. So hindi mo pwedeng gamitin ito sa paglilinis. Okay? Maaring paglilinis doon sa kalsada. Pero ang tinutukoy na purification dito, ito yung sa ating katawan. Ito yung pagligo at saka ito yung wudu. Malinaw? So hindi siya pwedeng gamitin ang najis na tubig para sa paglilinis, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Malinaw? Now, ano yung patunay? Ang patunay, walang duda, ay ijma. Pag sinabing patunay, mga kapatid, tandaan natin ito yung mga kumbaga, ito yung mga yung mga basic na patunay sa Islam. Una, Quran, right? Pag walang matatagpuan sa Quran na patunay, saan ka papunta? Hindi, to the moon. Broom, broom. Okay. Sunnah. Okay? Pag wala sa Quran, sa sunnah ka dadako. Pag wala sa sunnah, saan? Ang hadith, saan mapapabilang sa ang hadith? Sa Quran, sa sunnah? Hindi sa sunnah. Saan paano matatuan paano makukuha yung sunnah? Sa hadith. Okay? So, ito yung pinagkukunan ng proof sa Quran. Kung wala ka sa Quran, saan? Sa sunnah. Kung wala sa sunnah, sa alin? Ano ikhtilaf? Pag sinabing ikhtilaf, ito yung mga pagkakasalungatan, different opinions. Okay? Ijma, mga kapatid. Ijma. Ijma. Pag sinabing ijma, consensus. No? Pinagkasundaan, pinagsang-ayunan. Halimbawa, mga scholar kayo lahat. Tapos merong issue. No? Tapos lahat kayo nagkasundo na ito ay pwede. So ijma ang tawag dyan. Tapos biglang may sumulpot na hindi ay rejected ka, hindi ka bilang sa ijma. Malinaw? Okay, hindi ka kilala. Malinaw? Pero kung dalawa tatlo sa inyo sumalungat, hindi na ijma yun. Ito ay sabihin natin na pagkasunduan, hindi na pagkasunduan. Ikhtilaf ang tawag dyan. Okay? So, yan mga kapatid. So, kung kaya, ito ay ijma, consensus of the scholars. Okay? At yung, of course, ang nagsipin ay mayroong consensus dito, sina Ibn al-Mundhir, ito nga, Ibn al-Mundhir and Ibn Nujaym, both quotes scholarly consensus on the matter. Okay? Sina Ibn al-Mundhir at Ibn Nujaym ay parehong sumipi ng pinagkasunduan or ijma ng mga scholar tungkol sa bagay na ito. So, sapat na sa atin yung tinatawag na, sabi natin ijma. Ninaw, sapat na yon. Kasi unang-una, yung mga scholar, sila yung higit na nakakaalam. Sila yung higit na nakakaunawa ng mga bagay-bagay. Kaya nga't merong quotes dito, wala sa inyong notes, si Al-Mundhir, sinabi Al-Mundhir, mga kapatid, no? Siya nagsabi, ang mga scholar ay nagkakaisang sumang-ayon
na kung ang kaunti o maraming najasa o karumihan ay nahulog sa tubig at ang najasa ay binago nito ang lasa ng tubig, ang kulay ng tubig at ang amoy ng tubig, ito ay may tuturing na marumi hanggat ito ay mananatili sa ganitong kalagayan. At ang paghuhugas at pagligo sa pamamagitan nito ay hindi katanggap-tanggap. Hindi katanggap-tanggap. So ano yung mga halimbawa, example na maaring may tuturing na najis na nakahalo sa tubig para magiging sabihin natin ay najis water. Ano po yon? Ihi. Okay? Dugo. Ano pa? Sabon. That's a good cause. Sabi niya sabon daw. Ang tanong, ang sabon ba ay najis? Nagbawa ngayon lasa, pero ang sabon ba ay najis? Wag mikos-mikos ha. Hindi porke nagbago yung lasa, nagbago yung amoy, nagbago yung tinatawag na ano, ay najis na yung tubig. So nagadepende yan sa kung ano yung nakahalo doon. So tingnan mo kung anong nakahalo. Najis ba o hindi najis? Clorox najis? Ang Clorox najis? Tayo mo, tayo niya. Ay, sorry. Akala ko. Lumot? Ang tanong ba, najis ay lumot? Ang lumot kasi bunga na yun ng mga, kung ano yung mga ano doon. Okay. Basura niya? Basura ng kapitbahay mo? Anong klaseng basura yun? Okay. Patay na hayop. Patay na hayop na jis yun. Okay. Ano pa? May stagnant water. Ang sabi ko, anong example ng mga najis na ano? Na, ibig sabihin, mga bagay na najis na nahalo doon sa tubig para may consider na najis yung tinatawag na huwag mo na sabihin. Alam ko pag gumawa doon, inaano mo pa nga eh. O talaga. Pag tumutuloy yung sipon mo, inaano mo pa, binabalik mo, tapos sinulunok mo pa. Yung sipon nga, hindi nakaka-invalid ng fasting. Kapag nilunok mo, wag lang yung lumabas na pusigupin mo. Okay. Ano yun? Wag, dapat nyo malaman yan. Kasi pag inyo naintindihan talaga, mikos-mikos talaga ang inyong mga pag-unawa at ano yun. Ulitin natin na. Halimbawa, hatiin natin yan. Nandito yung tubig, hatiin natin yan. Kunyari, mga najis ito. Okay? Mga najis. Ito naman ay hindi mga najis. Okay? Tapos, nahalo sa tubig ngayon. Okay? Nahalo sa tubig. Now, pareho, najis at saka hindi najis na bagay, nahalo sa tubig, at nabago yung tatlong pamantayan. Okay? Yung amoy, yung kulay, at saka yung lasa, nabago. Halimbawa, mga sabon kayo. Ito naman ay mga ihi. Okay? Malinaw? So, sa mga ihi, nakahalo sa malinis sa tubig, nabago yung tatlo. Automatically, najis water yun. Kayo naman ng mga sabon, nahalo sa tubig, nabago yung tatlo. Ang tanong, najis na yung tubig? Hindi. Hindi najis. Pahir siya. Pero hindi siya mupahir. Okay, malinaw? Dahil siya, malinis pa rin siya. Pero yun po siya pwedeng pagligo. Ano mo siya pwedeng tinatawag na pangudo? Yun. Pero malinis siya. Okay? So yun yung mga kapatido. Okay? Malinaw? Okay. So kasi pag hindi nyo naintindihan yan, sabihin, ay, yan ang turo sa amin yung ustads. Dadamay nyo pa ako. No? Malinaw? So yun mga kapatid. Okay. Inuman ng aso. Darating tayo dyan. Pagdating sa tinatawag na inuman ng aso, ito yung mga used water. Under the used water yan, inshallah. Okay. So, at of course, sinabi ni Ibn Nujaym, kabilang sa mga nagsipi ng consensus ng ijma, sinabi niya, alamin na ang mga scholar ay nagkakaisa na sumang-ayon na kung ang tubig ay nabago, ang isa sa mga katangian na ito dahil sa najasa o karumihan, ito ay hindi pinahintulutan na gamitin itong panglinis. Ito man ay kaunti o ito man ay marami.
ito man ay umaagos o hindi umaagos. Ganito, naihatid ang ijma sa aming mga aklat. Okay? So yun yun, ibig sabihin meron na tayong proof na kung saan ito yung ijma, consensus ng mga scholar. Okay. So yun yun ang hatol mga kapatid. So ano yung ulit yung tubig na najis? Sige nga. Naluan ng marumi. Tapos, ano nangyari? What if kapag hindi nagbago yung katangian? Depende sa anong halo. O nga, halimbawa, naluan ng najis, ng ihi mo. Okay? Tapos hindi nagbago yung tatlong katangian. So anong tawag doon sa tubig na yun? Kasi yung halo, ihin mo eh. Diba? So pag ihi ng iba, okay. Okay. That's a good question. What if kapag hindi nagbago yung nahaluan ng dumi? Sabi natin ito, nahaluan ng sabihin natin ihi, di ba? Tapos hindi nabago yung tatlong katangian. Tikman mo na, Ustad. Ayun, basta. Ang kulit no, hindi nga nagbago. Kaya nga, para sigurado, titikman mo. Hindi nga nagbago. Ibig sabihin, certainly, hindi talaga nagbago. After na nagawa mo na yung tatlo na yon, pagtikim, pag-amoy, hindi nagbago. Yung tatlong katangian. Depende yung kung alam mo. Depende, Ustad. Kasi kung nahalal. Alam mo. Okay? Alam mo. Sabi natin alam mo. Ay, najis na. Ah. Kasi iihin yun. Sino ang sabi na najis? Najis pa rin. Sino ang nagsabi na hindi najis? Kukunti lang talaga nakakaintindi. Okay? Hindi najis, kapatid. Kasi nga, ang pamantayan, kapag nagbago yung tatlo, may tuturing na najis. Ibig sabihin nun, kapag hindi nagbago, still na tahir pa rin siya. Ayaw ba yung sinasabi niyo, Ustad, na kapag nahaluan ng kaya na anong najis? Depende sa amount. Depende sa amount. Yan nga. Kung nakadepende nga, kaya nga sabi natin, hindi talaga nagbago yung tatlo. Oh, talaga namang magano ka pa. Sabi mong najis yan kasi may nakahalo. Oh, magwawil ka ngayon. May protesta ka, najis yan. Meron na ang pamantayan eh. Okay? Kahit anong ikit, kahit anong dumi. Kahit anong dumi. Oh. Oh. Ang pinag-usapan natin dito mga kapatid, paglinis, pagwudu at saka pagligo. Hindi pag-inom. Malinaw? Huwag nyo kasi nga imikos-mikos yung mga sitwasyon. Okay? Sa kanin na. Kasi siyempre, ihi. Alam nga natin na marami nga yung ihi. Halo siya sa tubig. Kaya nga, nahalo sa tubig. Tapos, hindi na bago yung kanyang lasa, hindi na bago yung amoy, hindi na bago yung tinatawag na kulay. Yes! Tahir doon, ang hukom doon, tahir. Ganon kasimple yung Sharia. Alam mo, conflict kasi. Bakit? Ayaw nyo kasi tanggapin yung pamantayan ng Sharia eh. Pero sa isip ng tao, ito yung Kasi ayoko yun. Di ba? Tulad na sinasabi ko, okay? Iba yung paningin mo sa paningin ng Sharia. Kung ayaw mo niyan, wala ka ng iba. What if kapag wala ng iba? Pwede pa ulo yan sa... Saan tahir lang? Tahir siya. Dahil malinis pa rin siya. Dahil pa rin siya. Pwede pa rin siyang ano. Okay? Kung may iba ng palitan, mas mainam ng palitan kasi alam ko na makakaan siya ng ihi. Kaya nga kasi that's a struggle ngayon. Paano natin malaman ngayon na nabago yung kulay at nabago yung tinatawag na ano at saka nabago yung lasa. Depende ka sa amount. Sabi ko nga, tikman eh. Kasi basically, kapag nabago yung tinatawag na kulay, susunod na yan. Pag nabago yung kulay, nabago yung lasa, at nabago yung amoy niya. Mga kapatid, malinaw? So, Ustad, ibig sabihin, depende sa amount na Kaya nga, depende sa amount. Kaya kasi magbabago talaga yan kapag na-overwhelmed yung original na tubig. Okay, nandun lang sa kabilang sapa. May nakita ko naghagis ng isang balot. Oo. Saluhin mo. Okay. Ganun pa po yun.
Okay. Malinaw? Alam mo, ang Sharia ay napaka-simple. Tayo lang ang nagbibigay komplikado. Siguro, Ustad, sa isip ko yung pag may nakita ko naghagis, uy, kahir ito, pwede ito, hindi na. So, malinaw? So, yun yung pamantayan. Yun yung pamantayan. Tandaan natin, ha? Wag natin wash. Tahir siya. Okay? Actually, di ba nagkaroon ng khilaf yung mga scholar pag sa tahur at saka tahir? May mga ulama nagsabi na ang tahir ay pari, ang tahur ay tahir ay parihas lang. Okay, may mga iba na umalaman nagsabi ng tahir ay iba sa tahur. Ustad, ano po, Ustad? Yung ulit lang ako, Ustad. Alam natin na yun, yan, Ustad. Ako siya, Ustad. Ito na ngayon, ang susunod, masyado kang nagmamadali. Okay? Ito yung kasunod natin. Okay. Masyado kang advance. So, malinaw? Okay. Okay mga kapatid, ha? Now, of course, ay yan ang pangatlo, ha? Tapos na tayo sa pangatlo. Pang-apat ay walang iba kunding pang-apat na kategory ng discussion. Water, what is mixed with other substance or has denatured. Okay? Ito yung tinatawag na Di ba sabi ko sa inyo, maraming mga issue eh. That is mixed with other Okay? So pag-usapan natin yung tubig na inihalo sa iba pang mga sangkap or nahaluan ng iba pang mga sangkap o nagbago ang likas ng katangian nito. Okay? So yun yung mga kapatid, no? So nahaluan siya ng ibang tinatawag na sangkap at of course, iba't ibang yung sangkap na nakahalo sa tubig. You know? Una, pag-usapan natin dito ay if water denatures due to a najis substance, which normally yun yung medyo may kaugnayan o kaya ay kaparehas sa ating naunang discussion. Ito yung una. Okay? 4.1. If water denatures due to a najis substance. Okay. Kung ang tubig ay nagbago ang likas na katangian nito dahil sa sangkap na najis o dahil sa nakahalong sangkap o bagay ay najis. Okay. If water meets a najis substance such that it changes one of its properties, that is, its taste, color, or scent, have been changed, then the water is then classified as najis, regardless of if it is a lot of water or a little. No, ako ang tubig ay nahaluan ng sangkap na najis na nagbabago ng isa sa mga katangian nito at ito ay ang lasa, kulay o amoy nito na kung kaya ang tubig ay ganitong pagkakataon ay mayuri bilang isang najis. Hindi alintana kung ito man ay maraming tubig o kaunting tinatawag na tubig. Okay, malinaw mga kapatid. So of course, ibig sabihin, nakadepende pa rin yan sa quantity ng tubig. At the same time, nakadepende pa rin yan doon sa quantity ng nakahalong najis. May halimbawa, mayroon kang isang drum. Tapos isang patak lang ng ihi yung doon. Okay, yung doon, yung dumampi o kaya pumasok doon. Isang patak lang ng ihi. Do you think na mababago yung yung isang drum na yon? Hindi mababago talaga. Pero kung isang drum na ihi at isang drum na tubig, mababago talaga yun. Diba? Meron lang naman yan eh. Okay. Yung ihi na may AIDS, umihilo. Cute mo talaga, no?
Sige, pahaluan mo. Lagyan mo pa ng ano, dali. Bukod sa age, ano pa, mayuric? Oh. Komplikadong ihi, no? Okay. So, malino kapatid. Kasi gano'n, gano'n kasi yun sa amin, sa CR namin doon. May age. Malaki. May age. Hindi, nag-iinom sila palagi, umiihi doon. Kaya ang ginagawa ko, kahit punong-puno yung batya, tinatapon ko yung tubig. Kasi Ito ka nahaluan. nahaluan. So, isang malaking balde tapos natilamsikan lang. Do you think na magbabago yung ano? Hindi sila uusi. Hindi, lagyan. Para malaman mo, lagyan mo ng CCTV. Lagyan mo ng CCTV. Next time. Para makasigurado ka. Okay, malinaw? So, ito actually, yung mga ganong kaso. Kasi ang tanong dyan, Ustaz, pwede bang tanggapin ko yung pagdududa? Pag nagdududa. Di ba? Sa ganong kalagayan, tatanggapin ko ba sa isip ko yung pagdududa? That's another issue. Okay? Tatanggapin ko ba yung pagdududa sa mga bagay na yan? Kasi tandaan natin, may mga certain cases under the Sharia na hindi mo pwedeng i-accommodate at hindi mo pwedeng i-entertain ang pagdududa. Okay? Fa'ina syakka layog niya nil haki syaya. Tunay na ang pag-alinlangan, pagdududa ay hindi pwedeng matatalo. Nito ang tinatawag na katotohanan, ang certainty. Okay? Kaya nga ang pagdududa ay mula sa syaitan. Kapag nagduda ka, halimbawa sa mga sala o sa mga ibada, kailangan leave, no? Ialis mo at iwaksi mo yung pagdududa na yon. At balikan mo kung ano yung original na position. Okay? Original na kalagay ng isang bagay. No, sa ganung kalagayan, hindi tinatawag na hindi valuable ika nga, na-entertain mo yung pagdududa. Kasi wala kang katibayan eh. Okay? Wala kang katibayan. Kasi meron tayong pamantayan. For instance, ika nga na, umihi sila doon, itilamsik ang baka na, itilamsik yung mga baka na yan. Gawin mong aso, o gawin mong kalabaw, no? Minsan kasi yung baka-baka na yan, diba? Minsan yung baka na yan, ay syaitan yan. Okay? Kasi bakit? Kasi yan ay pagdududa. Kasi wala ka namang katibayan eh. At the same time, pamantayan natin. Meron tayong pamantayan. Kapag hindi nagbago yung kulay, hindi nagbago yung tinatawag na mananatili siyang najis. Na yung ka, para talaga di alisin mo yung balde, huwag mong ilagay doon sa malapit sa Gano'n lang naman yun, mga kapatid. No? Ang Islam ay napakadali sa totoo lang. No? Napakadali ng Sharia. Okay? At kung sakasakaling, kung sakasakaling man, halimbawa, yung totoo na di ba, at least wala kang kasalanan. Kasi hindi mo naman alam eh. Okay, yun mga kapatid ha? Okay? So, ano yung dalil sa bagay na ito? So, ano yung katibayan? So, another, of course, ito ay ijma pa rin ang tinatawag na, sabi natin ng mga scholar. Linaw? Kaya nga, nakasasin yung notes, consensus on the matter has been quoted by Al-Shafi'i, Ibn Al-Munzir, Ibn Abdul Al-Bar, Ibn Qudama, and Ibn Taymiyyah, rahimahumullah. Okay? So, ito'y pinagkasunduan o ijma sa bagay na ito ng mga scholar. No? At ang ijma na ito ay sinipi ni Al-Shafi'i, Ibn Al-Munzir, Ibn Abdul Bar, Ibn Qudama, at saka Ibn Taymiyyah. Now, may mga sila dito, mga remarks, basahin natin. Now, regarding sa tinatawag na mayroong akong dito, ang isang pananaw, of course, mayroong pananaw na naiiba sa ijma. Di ba sabi natin kanina ijma? At pag sinabing ijma, hindi pwedeng yan. Pag sinabing ijma, mga kapatid, o ijma ng mga ulama, pag sinabing hindi pwedeng buwagin yan. Di ba sabi ko, hindi ako sang-ayon sa mga ijma. Wow! Galing mo naman. Saan ka mag-aral? No? Ijma, yan. Pag sinabing tinuldo ka na yan, ijma na ng mga scholar yan. Diba? Pag once sa pinagkasundo ng mga ulama, kahit alim ka pa, hindi mo pwedeng yan, kasi napagkasunduan na. Consensus, ika nga, malinaw? Hindi na consider kung ano yung sabihin natin, yung sumalungat doon sa napagkasunduan ng ijma ng mga scholar. Kaya nga't mayroon isang pananaw na nainiugnay kay Abdul Malik ibn al-Majishun ng pagbabago ng amoy ng tubig ay hindi nakakaapekto sa kadalisayan nito. Subalit ito ay isang shadh, isang kakaiba at manumalyang pananaw. Okay mga kapatid? Ang pagbabago ng amoy ng tubig ay hindi nakakaapekto sa kadalisayan. Ibig sabihin, kapag nabago daw yung amoy, still na para sa kanya,
still na ito ay malinis. Samantalang sabi ng ijma, kapag nabago yung kulay, nabago yung taste, nabago yung tinatawag na ano, di ba? Anong pa? Ijma. Pinagkasunod ng mga ulama na ito ay najis. Ito ay tubig na malinis. Tapos merong itong si Majishun, isa sa mga salaf, okay, na kung saan sabi niya, pag nabago yung kulay para sa akin, malinis pa rin siya. So although scholar siya, okay, kahit pa ulaalim pa siya, kahit pa, masya Allah, bantog siya na alim, okay, pas na meron ng konsenso sa mga ulama, hindi mo pwedeng, buwagin yan. Mag-isa ka lang, marami sila. Okay? Nino? So yun mga kapatid. So, yun yung sa bagay na ito. At of course, sinabi ni Imam Shafi'i, sinabi niya Shafi'i rahimahullah, kung ang lasa, amoy o kulay ng tubig ay nagbabago, ito ay magiging marumi. Ito ang opinyon ng pangkalahatan at wala akong alam na anumang pagkakaiba sa pagitan nila. Sabi naman mismo ni Imam Shafi'i rahimahullah. At tayo naman kay Ibn al-Mundhir, sabi niya, sila ay nagkakaisang sumangayon. Sinong sila? Yung mga scholar, na kung ang kaunti o maraming karumihan ay nahalo sa tubig at binabago nito ang lasa, kulay o amoy ng tubig, ito ay may tuturing na marumi hanggat ito ay natili sa ganoong kalagayan. So hanggat nandun sa kalagayan yung pagbabago ng tatlo, sa tubig na yun, manatili siyang marumi. Okay? Ibig sabihin, i-brand natin yun na marumi. At sinabi naman ni Ibn Abdul Bar, rahimahullah, ang pagbabago ng tubig ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng marumi o hindi marumi. Kung ito ay marumi, kung gayon, ang mga scholar ay nagkakaisa na sumang-ayon na ito ay hindi tahir o hindi mutahhir. Okay? Kapag ang najis ang nakahalo rito. Hindi siya tahir at hindi siya tinatawag na mutahhir. Malinaw kapag ito ay nagbago. Pag hindi, tahir siya o mutahhir siya. Okay. Sinabi na ba ni Ibn Qudama rahimahullah tungkol sa najasa na binago ng isa pang najasa, walang pagtatalo-talo tungkol sa bagay na ito mga kapatid. Of course, sinabi ni Ibn Taymiyyah rahimahullah tungkol sa tubig, kung ito ay binago sa pamamagitan ng dumi, ito ay nagiging marumi at ito ay ijma. Okay? So, ibig sabihin ay ijma ng mga ulama. Walang pwedeng dyan. Walang pwedeng sumalungat dyan. Of course, ito, number 2, if plenty of water meets a najis, ano ba tayo? Tama ba? Number 2 na. Okay, ito na nga yung plenty. 4.2 tayo. If plenty of water meets najis substance. Ito lang, maramihan talaga ito. Okay? So kapag ang maraming tubig na nahaluan ng najis sa sanggap, maraming tubig mga kapatid. Kanina, usually sa una, ay normally itong mga maliliit na tubig lamang, mga kaunting tubig. Ito naman, pagdating sa maraming tubig, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? Now, kung ang tubig ay masyadong marami o tinatawag sa Arabic na mustabshir. Mustabshir. Meron mo tayong word na mustabshir. Mustabshir. Okay? Ang mustabshir, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay tumutukoy ay sa malawak na pagkalat ng tubig. Halimbawa yun, sa mga lake, halimbawa. Diba? Tumutukoy sa malawak na pagkalat ng tubig. So if the water is plentiful in mustabshir, then it does not become a najas due to changing its properties. So kapag daw ang tubig ay, kapag ang tubig ay mustabshir, ay walang duda, hindi ito magiging marumi maliban kung ito ay nagbabago. Still na andun pa rin ang pamantayan. So hindi may tuturing na ito ay marumi hanggat hindi ito nagbabago, yung tatlong katangian ito. Okay? Then of course, our proof regarding sa bagay ng ijma pa rin mga kapatid. Ijma pa rin, no? Na kung saan Ibn Jarir, then a consensus has been quoted on this matter by Ibn Jarir, Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm, Ibn Abdul Bar, Ibn Rushd, Shamsuddin Ibn Qudama, at saka Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Okay? So ito yung mga nagsipi na ito ay ijma sa kanilang mga aklat. At meron silang mga remarks dito. Sinabi ni Ibn Jarir,
si Ibn Jarir ay nagsabi, sabi niya, sila ay nagkakaisa sa Al-Batiha. Ito ang malawak na lugar na dinaraanan ng Agos. Anong tawag doon? Batiha. Al-Batiha. Sa Tagalog, Batiha sa Bisaya, Al-Batiha ni mo eh. Okay? Al-Batiha. Al-Batih. Batiha. So ang Al-Batiha, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa tinatawag na malawak na lugar na dinaraanan ng Agos. Okay? Ano yung mga lugar na yan? Halimbawa? Batis. Oh, mga ilog, mga ano, tatawag na ano, mga halimbawa mga dam. 'Di ba? Okay. So may mga falls, 'di ba? Okay. So yun yung ang tawag diyan is Al-Batiha. So kapag sila ay nagkakaisa sa Al-Batiha at Al-Bahar, ang bahar yung karagatan. Yung tinatawag na karagatan, na kung ang karumihan ay natagpuan dito, maliit man o malaki, ito ay hindi magiging marumi. Kaya naman, halimbawa, no, usually, yung mga nakatira sa sa dagat, sa baybayin, tapos naka-floating yung kanilang bahay, kasi nakatira din ako sa sa lugar na yan eh. Diba? Hindi, pag nag-CR ka, doon tumatagingting na sa Tapos lumanawit ka sa pag ahon mo, bigla na lang merong di ba? Merong di ba may mga nagsikalat na mga kapatid. No, halimbawa, for instance, sa ganung kalandong ka kapatid, lumalangoy ka, naliligo ka, tapos ay naligaw ka doon sa mga area na yon. Di ba? Tapos doon pala sabay-sabay nag-CR yung mga taga-ro. Di ba minsan kasabay yung pag lumangoy? Okay. So ang tanong, tandaan natin, ocean, dagat yan dagat. Ang tanong ay, pwede ba pag ahon mo doon, ay, siyempre, naligo ka junub ka. Kunyari, junub ka. Alam natin, hindi ko alam kung anong ginawa mo. Basta, junub ka. Tapos yun nga, tumalon ka doon, tapos yun na nangyari. Tapos, umahon ka, tapos nagsala ka. Tanggap ba ang sala mo? Ha? Alam mo yun, pumatong yung tao. Anong tao? Pumatong yung tao. Anong tao sa dagat? Dahil man sa pumatong ka, Ang tae. tao ka rin. Ha? Tao. Ang tawag sa inyo ay, ano? Tawag sa inyo. Anong salita yan? Bisaya, Mangkudong, wala man ito sa Manangga. Ayaw pag binuang ba? Oh. Ha? Pwede naman sabihin tayo, wala namang kumakain dito. Oh, okay. Ha? Iba lang kung sa bakit pumatong kasi meron na. Okay, sabihin natin pumatong. Okay, pumatong. Tapos anong gagawin mo ngayon? Ay, magbukas. Ay, syempre. alam mong pumatong, tapos umahon ka, nagsala ka. Isyada. Okay. Ngayon na. Alam mo, pagdating sa mga kalukuhan, ang lawak ng imagination ninyo, no? Okay. Tanggap yung habang nasa laka may nakapatong na tayo? Ito nga yung issue ngayon. Di ba? Junub ka. Tapos junub ka ngayon, kasi siyempre, obligado sa yung pagligo, right? Tapos after that, kasama ka obligado magsala. So, junub ka, tapos yun, nag-dive ka doon, tapos doon ka sa area na kung saan tumatagaktak yung mga tinatawag na mga tae doon. Oo, sabihin na, mga tae, mga kapatid. Okay? Tapos, ngayon, pag awan mo, ikaw ay nagsala. Ang tanong, ang tanggap ba ang sala mo? Ha? Tanggap po. Tanggap ang sala. Sino sabing hindi tanggap ang sala? Anong tanong siya? Ha? Hindi na po, naintindihan yung tanong. Paano hindi maintindihan? Puro ka gir-gir dyan. Oh. Okay, ito yung tanong ha. Junub ka. Junub. Alam mo yung junub? Okay. Tapos, siyempre, obligado kang maligo, di ba? Bago ka magsala. Tapos, nag-dive ka doon sa area na yon, na kung saan doon tumatalaktak yung mga tae. O, sige, dagat yun na, dagat. Pinag-usapan na. Tapos, umahon ka ngayon. Tapos, nagsala ka. Ang tanong, tanggap ba ang sala mo?
Sige nga, i-justify mo nga kung bakit tanggap yung sala. Sige, i-justify mo. Sabi, di ba, ang dagat sabi sa malinis. Okay? Yung, teka na pag-aralan natin, yung meron siyang subdivide na tatlo na yung sa dagat, di ba? Tatlo. Pero ang usapan dito ay yung kung malinis siya. Para sa akin malinis siya, pwede ako magsalam. Oo nga, bakit nga? Bakit masasabing malinis yun? Kasi yung ano naman yun eh, kumbaga, running water din naman yun eh. Kumbaga, yung walang pasama sa akin. Basta nalinis na kayo. Sabi lang mo, isma, oh. Malinis na ito sa kaumahon. Kasi kung umahon kami sa doon sa manong na meron kang hindi ka makakali ka pwede mo. Okay, ganito yan ha. Okay, ganito yan. Basically, tanggap ang tinatawag na sala. Bakit? Kasi tanggap ang wudu at okay ang pagligo niya. Bakit? Kasi nga ang dagat ay hindi narurumihan. Malinis ang dagat. Okay? Hindi siya tinatawag na narurumihan. Ibig sabihin, kahit pa yung mga tayo doon hindi nakapagbabago sa tinatawag na sa amoy, sa natural na amoy at lasa ng tinatawag na dagat at saka kulay niya. Okay. Not unless kapag umahong ka tapos dito mga nagsikalat yung tayo sa ano mo, siyempre kailangan mo banlawan yung sarili mo. Yun. Pwede ka namang umahon doon sa tinatawag na ibang parte ng dagat. You know? Kahit nakaligo lang, may tayo ko. Ano yun? Yes. Di ba? Pag naintindihan nyo yung fake, masaya. Mag-enjoy kayo sa usapin ng mga fake. Okay? Go ahead. Sa surrogacy. Kabago-bago mo lang, anong tanong mo? Tapos out of topic ka. Ang pinag-usapan namin ay tinatawag na najis na tubig. Tapos yung surrogacy yung mga ano yun. Okay? Malinaw? So yun mga kapatid ha. Okay, naintindihan ninyo? Kasi bago ako, abusin yung mga tayo, kinain ng mas tayo. Okay. So yung sabi, shh! Anything na tubig man o dagat man, na basta malawak, malaki ang tinatawag na tubig, may malaking area, pag hindi talaga ito na kayo pa, huwag nyo kalimutan. Pag hindi nagbago yung tatlo, huwag natin kalimutan. Pag hindi nagbago yung tatlo, still na ito ay tinatawag na malinis. Depende sa swimming pool, kapag may running water o hindi. Ayun no? At yan, specifically ay, naano natin yan. Okay, so yun. Of course, ang katibayan mga kapatid, ay sabi-sabi natin kanina, ito ay ijma pa rin mga kapatid, no? Ang lahat ng mga katibayan na yan ay ijma. Ang ijma ay sinipi, walang duda. This opinion, saan ba tayo? Okay. So, ito ay opinion, ika nga, no? Sinipi ng bagay na ito ni Ibn Jarir, Ibn al-Mundhir, at Ibn Hazm. No? At Abdul Bar, at marami pang ibang mga scholar mga kapatid. Kaya sinabi ni Ibn Jarir, sabi niya, sila ay nagkakaisa, yung watiha. At sinabi ng Mundhir, sila ay nagkakaisang sumang-ayon na ang masamang tubig, masaganang tubig tulad ng Nile River. Alam natin Nile River, sa Egypt. Okay, Nile. Okay, at ganyan din ang dagat at mga katulad nito, kung ang karumihan ay nahuhulog dito at hindi nagbabago ang kulay, lasa o amoy nito, at ito ay nasa kalagayan nito, maaaring maglinis mula rito. Yan sinabi ni Al-Mundhir. At ganyan sinabi ni Ibn Hazm, sabi niya sila ay sumang-ayon na kung ang tubig na hindi dumadaloy ay napakarami, na kung ang gitna nito ay ginalaw, ay hindi maapektuhan ng mga gilid nito o alinman sa mga ito ay hindi gumagalaw, kung gayon ay walang magpaparumi rito maliban kung magbago ang kulay, lasa o amoy. Halimbawa yung lake na sinasabi kanina ni brother, ni Sultan. Di ba yung lake? Alam natin, napakalaki ng lake. Tapos nasa gitna ka, kahit ganuhin mo yung gitna, alugin mo yung gitna, hindi maapektuhan at manatiling, sabihin na nanatili yung mga gilid sa sobrang lawak nito. Diba? Sa sobrang tinatawag na lawak. Na kung kaya, kahit pa marumi, kahit pa nangalibang doon yung mga kuan,
Kanang mga kuan ba? O, mga tao diha na ano. Ha? Di ba? So, pwede pa rin sila. Kumbaga, pwede pa rin sila sa area na kung saan magwudu at maligo. Kasi hindi nagiging najis ang tubig na yaon. Okay? Ang sinabi ni Abdul Bar, kung ang tubig ay nangingibabaw kaya sa mga dumi o nakahalo rito at nalupig ito ng tubig, nalilinis niya ito. At ang magiging hatol ay para sa tubig. Ibig sabihin, yung hukom ay ang para sa tubig at hindi para sa duming nakahalo rito. Ibig sabihin, ang hukom ay tahir. No? At hindi yung tinatawag na najis. Ibig sabihin, ito ay may tuturing pa rin na malinis. Kung ito ay nahaluan ng mga dumi at ang karumihan ay makakarating dito, ito ay hindi magiging dalisay at walang anuman na makakaabot sa kadalisayan nito. Ang ganitong pananaw ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay dahil sa katotohanan at tinatawag ito ng na tahur at ang mga scholar ay nagkakaisa na sumang-ayon tungkol dito kapag ang tubig ay marumi. Ang sinabi ni Ibn Rushd, sila ay sumang-ayon na ang mga sama-samang tubig, ang masaganang tubig na mustabhir ay hindi naapektuhan ng najasa na kung saan hindi nagbabago ang alinman sa mga katangian nito. Ang sinabi ni Ibn Qudamah rahimahullah, wala kaming alam na anumang pagkakasalungatan sa pagitan ng mga scholar na ang tubig na hindi mauubos maliban sa matinding kahirapan tulad ng mga pabrika na ginawang mapagkukunan para sa mga haji sa daanan ng patungo sa Makkah, kung saan sila ay naglalabas ng tubig mula rito at ang nasa loob nito ay hindi mauubos, hindi ito magiging marumi maliban sa pagbabago ng lasa, amoy at saka kulay. Okay? At bilang panghuli sabi ni Ibn Taymiyyah, ang dagat ay hindi magiging marumi sa anumang bagay ayon sa teksto at ijma o pinagkasunduan ng mga ulama. Okay, panghuli mga kapatid, 4.3. Okay? If najis substance falls in flowing water. Ito na ngayon, yung sinasabing yung mga tubol-tubol na naligo ka diha tapos paparating sa iyo yung mga tubol. Okay? Malinaw? If substance falls in flowing water. Okay, paano kapag halimbawa, no? Ang isang najis na sangkap o bagay ay nahulog sa umaagos na tubig. Alam natin, halimbawa, no? Alam natin yung mga tubig na umaagos gaya ng sapa, mga kapatid. Now, kung ang tubig ay umaagos, so meron dito, no? If the water is flowing, ang tanong dito, paano i-consider yung tubig na umaagos? Okay, sa Arabic dyan is al-ma'ul jari. Al-ma'al-jari. Yung kasalungat is al-ma'ul rakid. Okay? Ito yung tinatawag na jari. Ibig sabihin running water or flowing water. Rakid, ibig sabihin stagnant. Okay? Stagnant water. Yan Jari, rakid. Rakid. Yes po. Okay? So, ang mga scholar ay nagkakaiba-iba tungkol sa pamantayan na umaagos sa tubig batay sa ilang mga opinion. Maraming mga opinion yung mga ulama para maituring na ang tubig na ito ay jari. Kasi sa atin, pag flowing water, yung nasa isip natin, yung maagos lang. Pero sa mga ulama, pag sinabing al-ma'ul jari, meron silang pamantayan para malaman nila at matukoy nila ng tubig na ito ay consider sa al-ma'ul jari. Okay, kaya narito yung mga ilan sa mga opinion. Una, sinabi, ang umaagos na tubig ay ang itinuturing ng mga tao na umaagos. Yung which is tinuturing ng pangkalahatang mga tao ng masa na umagoy. Running water yan. Running water, kalas. Tapos ang usapan. Kasi nga may umaagos na tubig. Okay? So para sa mga tao, yun yung jari. Sinabi rin, ito ang tubig na pumapasok mula sa isang panig at lumalabas mula sa kabilang panig. Still na running water, di ba? Pag running water kasi, pumapasok sa isang panig, lumalabas sa kabilang panig. Ang tawag dyan is running water pa rin yun. Okay? Tulad ng swimming pool, halimbawa, di ba?
May lalo pat yung mga spring na swimming pool kasi pumunta kami ng Sorsogon, nagligo kami sa isang swimming pool na continuous running talaga yung galing sa bundok yung tubig. Tapos sa gitna ginawa nilang swimming pool, tapos automatic na umaagos pababa yung tubig. Ha? Oh, pwede marami din 'yan sa Mindanao, marami din 'yan. Sorsogon. No, sa kami, mas mga bulkan. Okay, so yun yung mga kapatid, no? So, yun ang sinasabi. Pag ang running water, kapag may lumabas, pumasok sa kabilang panig, lumabas sa kabilang panig. Ang tawag dyan is ma-al-jari. Sinabi rin ng ilan sa mga ulama, ito ang tubig na kung saan hindi pa ulit-ulit na ginagamit. Yun naman, kasi halimbawa sa sapa, pag naglaba ka, di ba, hindi mo siya pwedeng ulitin na yung tubig na anuhin mo, di ba, ay ulitin mo. Kasi nga, automatic siya nagpa-flows. Maagos talaga siya. Ang tawag dyan is, ma'al jari pa rin para sa kanila. Then sabi rin ng iba, kung ang isang tao ay naglalagay ng kanyang kamay sa tubig at ito ay dadaloy rito ng walang tigil. Gaganon mo. Pag dadaloy siya ng walang tigil, running water pa rin yun. Jari pa rin yan. Okay? Pinaganda lang. Sinabi rin ng iba, ito ay ang isang bagay na hindi maaring humupa mula sa ibabaw ng lupa sa pamamagitan ng pagsalok ng kanyang palad. Ibig sabihin ay, di ba, pag stagnant water kasi minsan nape-penetrate yung tubig sa ilalim ng lupa, right? Okay, pero pag yung tubig na hindi nape-penetrate para sa kanila, yan ay running water o ma'ul jari. Okay? So ito ay isang bagay na hindi maayo nga. Bilang panghuli, sinabi ng iba, ito ay dumadalay-day sa kapatagan o mababang bahagi ng lupa. Okay? Alam mo dumadalay-day? Maagos pa rin yun, no? Dumadaloy, kumbaga, sa kapatagan man o sa tinatawag na mababang bahagi ng lupa. Ang tawag dyan is ma'ul jari. Okay? So kapag ang tubig ay al-ma'ul jari at ang najis na sangkap o bagay ay bumagsak dito, kung gayon, ang tubig ay hindi nagiging tinatawag na najis. No? And then water does not become najis except if it changes its properties. Yun nga, maliban lamang kapag nabago yung properties. Ano yung properties sa yun? Yung tatlo. Okay, smell. Okay, taste at saka yung color nito. Okay? Then this is the opinion of the Hanafis and Malikis. It is an old opinion held by the Shafi'i, which is still held by some Shafi'i scholar. It is also the more correct of two reports from Ahmad, as well as being the chosen opinion of Ibn Qudama and Ibn Taymiyyah. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, no? Ito yung tinatawag na ito ang opinion ng mga Hanafiya scholar, ng mga Malikiya, at ito ay isang lumang opinion. Sabi, lumang opinion. Pagdating sa mga Shafi'i scholar, mayroon silang dalawang opinion sa mga ng Shafi'i. Kadim at saka Jadid. Alam mo yung Kadim? Old and new. Old and new. Yan. Yung madhab ng Shafi'i, kilala yan. Kaya pag nababasa kayo ng mga fiqh na kitab, sabi niya, new opinion of Imam Shafi'i, old opinion. Yung tinatawag na madhab jadid, madhab kadim. Anong pagkakaiba niyan? Nung ang kadim, nung siya ay nasa Iraq, sa Basra, nung nandun siya nag-stay at nag-aral at siya doon. Sabi nating madhab. Yun yung kadim. Nung jadid opinion niya, nung siya nag-migrate ng papunta ng Egypt. Okay? So meron na siyang panibagong tinatawag na madhab. Kasi bakit may ganun? Kasi minsan sa ibang mga bagay issue, ito yung pananaw mo, no? Kasi ito lang yung pangunawa mo sa isang bagay. At maaaring magbago yun dahil sa mga bagay-bagay. Diba? Kaya hindi ba pwedeng magbago yung opinion ng tao? Wala naman magbabago. Basta as long as namanatili pa rin nasa kung mag-grounded, no? At saka acceptable, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Ano? So, yun. So, ito isa sa mga tinatawag na old opinion ni Imam Shafi'i, rahimahullah, na hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin ng ilan sa mga scholar ng Shafi'iyya. Ito rin ang higit na tama sa dalawang ulat na pananaw mula kay Ahmad ibn Hanbal. Gayon din ang panapiling opinion ni Ibn Qudama at Ibn Taymiyyah. Nagkaroon din ng ijma tungkol sa bagay na ito. Okay. So yun po yung mga kapatid, dito tayo nagtapos sa ating fiqh. Any question? Kasi ang sunod mga kapatid ay inshallah ipag-usapan natin ang pangilan ba tayo? If scarce water meets a najis and substance but does not change
water that has been changed with proper proximity to a najasa, purifying najis water, at iba pa. So lahat yun ay ating tatalakay inshallah. So walang question dito, walang tanong? Pagkain ng najis? Ha? Pagkain ng najis? Pagkainin mo yung najis? Papaitan daw, Ustad. Good question mga kapatid. That's a good question. Ang pagkain ba ng mga papaitan, ito ba'y tanggap sa batas ng Sharia? Susunod. Okay. Sa palagay nyo, ang pagkain ba ng mga papaitan, ito ba ay pwede? Hindi. Pwede. Pwede. Pwede nakakain na tayo eh. Pwede na usan, nakakain na tayo eh. Exit mo balot. Pero